Sa isang nakakagulat na pangyayari, personal na tumestigo sina Senadora Amy Marcos sa Korte Suprema laban sa kanyang sariling kapatid na si Pangulong Kuting Jr. kaugnay ng umano'y katiwalian at anomalya sa gobyerno. Ayon sa mga ulat, ibinunyag ni Sen Amy ang mahalagang impormasyon na nagdiin sa Pangulo na tila nagbago sa takbo ng kaso. Sinabi rin ng Senadora na hindi na niya kayang manahimik habang patuloy na nalalagay sa alanganin ng interes ng bayan. Sa gitna ng mainit na paglilitis, lumutang din ang balitang pinagbantaan umano ang buhay ni Sen Amy ng mismong asawa ng Pangulo na si Lizata Las Max. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang source, iniulat ni Sen Amy ang mga insidente ng pananakot sa mga otoridad. Hindi ako matatakot dahil ang interes ng bayan ang una sa lahat, ani ng Senadora. Patuloy namang itinanggi ng kampo ni Lizata Las Max ang aligasyon at sinabing ito'y bahagi lamang ng isang political smear campaign. Habang tumindi ang tensyon sa pagitan ng pamilya ng diktador, umaasa ang publiko na mananatili ang patas na proseso ng hustisya sa kabila ng kontrobersya. Ang mga kaganapang ito ay nagdulot ng malaking pagkakabahabahagi sa pamahalaan at sa lipunan. Patuloy na nagbabantay ang taong bayan ang magiging takbo ng kaso at kung paano harapin ng mga diktador ang lumalaking isyu sa kanilang pamilya. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Dito na tayo mag-join kasi yung mga hindi makakapunta pwede rin mag-online. Pero bakit kayo pupunta? Bakit nyo nais pumunta? Gusto ko rin po makilahok sa ganitong pangyayari. At mag-white t-shirt din po ako. Bakit po? Bakit? Sa tingin nyo ba mas mabuti ang buhay ninyo sa bagong republika? Bagong Pilipinas? Hindi po. Bakit po? Ano po ang ano nyo? Bakit ano yung masasabi nyo sa kalagayan ng ating bansa right now? Kahit na hindi po kayo makakapunta sa rally po bukas. Malaki po ang mga nagbabago ngayon. Gaya ng kasi dito sa amin, ang mga main ang kalagayan ng bansa ngayon is parang hindi sure ang mga tao kung anong nangyayari kasi mas feel nila na nahihirapan sila ngayon sa taas ng mga presyo ng mga bilihin kahit dito sa probinsya po. Pati ba ang kamatis, 300 pesos dyan? Ay po, mahal po dito ang kamatis. Hindi na kami nagkakamatis po. Really? Hindi na. Ang assumption ko kasi 800? Opo. Sos, mas mahal pa pala kaysa sa Maynila. Ano ba yan? Oo. Mahal po talaga dito sa amin. Nagmahal ng sobra yung mga gulay. Pati gulay. So, kamatis naman is considered as gulay, di ba, Mr. Chair or Your Honor? Pero dati, po yata ang batuhin ng kamatis. politiko ng kamatis. Ngayon, hindi na natin sila mababato ng kamatis. Napakamahal na pala. Ay, sayang. Sayang po. May nag-suggest kanina sa akin. Sabi na, pag may dumating daw dyan na, doon bukas, kasi may mga chika-chika kasi na, baka dumating yung isa sa mag-asawa, ganyan. Sabi ko, I don't know, wala akong alam dyan. Sabi na, kamatis, bato daw ng kamatis. Sabi ko, di ba 30 pesos ang bawat kamatis? Parang mahal. Ang nakakagulo lang po sa akin ngayon, sa isip ko, tungkol sa rally, yung ano bang objective? Papalitan ba si Marcos? Kasi kung hindi, ganon din naman. Di naman sila sumusunod sa batas. So what will happen to us? Anong mangyayari? Parang doon ako confused. Bakit
ang objective is peace. Hindi naman sila nakakakilala ng peace eh. Basta may makita silang pera eh, yun lang ang kaligayahan na nila. Wala na silang pakialam sa taong bayan. So ano talaga ang mangyayari? Anong objective ng rally na to? Well, alam mo, ang rally naman ay pinatawag lang ng iglesia. At karapatan naman nila na sabihin ang nais nating iparating ay nagkakasama-sama tayo para magkaroon ng kapayapaan at para tutulan ang impeachment dahil ayaw natin magkagulo. Pero siyempre, ang organizer bahagi lamang ng mas malawakang magtitipon-tipon ng mga mamamayan. So hindi naman natin pwede pagbawalan yung mga mamamayan na magkaroon ng sariling mga paninindigan kung anong dapat mangyari. Tama ka. Ako, naniniwala rin ako, dapat magkaroon na ng bagong presidente. Dahil matagal na natin tinatanong kung siya ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot, di naman siya sumasagot. No? At alam naman natin na kapag ikaw ay bangag, hindi ka talaga makakaharap sa mga problema gaya ng presyo ng kamatis, presyo ng bigas, presyo ng bilihin, gasolina, iba pa, kawalan ng trabaho at mababang sweldo. So nasa atin na po yun, nasa paninindigan na natin yun. Basta yung pagpatipon-tipon, ang panawagan ay kapayapaan, pero alam din natin na hindi magkakaroon ng kapayapaan habang merong mga swail at mga ganid sa kapangyarihan. Di ba? Yan naman ang nagsimula sa ating political problems ngayon. Yung mga gahaman sa kapangyarihan at gahaman din sa kwarta na naglalamo ng kwarta ng bayan. Di ba? Opo. Yes. Yun po yung malaking problema sa atin eh. Kasi noon pa naman, matanda na rin po ako, I'm 60 years old. Pero na-observe ko na noon yung bata pa ako pero na-feel ko na yung martial law. Sumali na rin ako noon ng EDSA. Though medtech ako noon, nabigyan ako ng loyalty card na si Marcos, loyalist pala, Marcos loyalist. Kasi noon sa Vilo na ako nag-duty, namigay sila ng ganung ID na pwedeng makapasok sa Malacanang. Mga CCTV kami, mga Marites kami. Pumunta kami, nakapasok kami, naka-uniform ng si Bongbong, si Marcos nanginginig na, lumabas sila sa sa balkonahin nila doon eh. Tapos, pumunta kami. Kunti na lang ang tao noon eh. Di ganong marami. Tapos umuwi kami nung tanghali, sabi, balik tayo ulit, mag-chismis na naman tayo. Nung hapon na yun, sinundo na sila ng helicopter. So, hanggang sa ngayon, yung na-observe ko, mas malala ngayon. Yung sobrang vulgar sila sa mga ginagawa nilang kasakiman, na wala silang pakialam sa tao. Wala silang pakialam na maging mabuti ang Pilipinas. Pili ko wala ng pera sa Pilipinas, sa ibang bansa na, dinala na nila. So, kahit matanggal sila bukas or anytime, may pera sila. Masaya sila. Wala naman silang iniisip na honor eh. Ang alam lang nila, basta may pera sila, okay na sila, ganun. That's true. Jude, mainit na ulo mo, pero papainitin pa ang ulo mo. Maharlika, welcome Maharlika. Anong masasabi mo kay Jude? Pwede ba painitin mo pa ang ulo niya nang siya'y maglalaro talaga? Go ahead, Madam Lady. Hi, Jude. Hello, mga kapwa speakers, folks Harry and Prof. Ana. Oo, grabe, nakakainit talaga ang ulo kapag sobrang taas ang presyo ng bilihin. Tama ka, no, Jude? Ano ba talaga ang objective ng January 13? Ng INC. So malinaw naman sa kanilang panawagan na suportahan ang hindi dapat ma-impeach o i-impeach si Inday Sara. So maganda yung ang kanilang adhikain at ganun din ang pagpapaliwanag ni Speaker Spokes Harry Roque na may karapatan ng bawat isa, bawat grupo na magpahayag ng kanilang mga salooben tulad niyan. So, pero syempre, alam ko, Jude, no, talaga namang gusto mo nang mapatalsik ang abusong mga bangag. Kaya naman, alam ko na ang karamihan sa mga nakikinig ngayon, talagang iniisip nila tomorrow, dyan sa Pilipinas, January 13, ay
tuluyan na ngang mapatalsik itong mga bangag na ito. Kasi there's no point, ako pareho tayo Jude, there's no point na madawagan ng pagkakaisa ang INC. Kasi wala nang pagkakaisa. Kaya nga tayo nag-unit team eh. Sino ba ang sumira ng pagkakaisa? Hindi ba ang mga bangag? So hindi ba ang Marcos administration? So tama ka doon Jude. Wala nang pagkakaisa sa mamamayan kung ang gobyerno mo mismo, ang Marcos Jr. mismo at ang kanyang mga kampon ang nagwawasak sa ating bayan. So walang magbabago sa sistema. Walang magkakaisa, walang magkakaroon ng bagong Pilipinas para sa Pilipino, kundi bagong Pilipinas para sa mga bangag. Kasi pinagbigyan ng Marcos Jr. ng taong bayan na magkaroon ng unit team, yun nga. Pero nagtraidor, nagtaksil sila sa lahat ng pang-aabuso nila. Kitang-kita mo naman, ang reklamo mo na hindi ka na nagkakamatis dahil sobrang mahal. Hindi na natin sila mabato ng kamatis dahil sa, sobrang mahal. So talaga nakakapag-init ng ulo itong gobyernong itong Marcos Jr. na ito. Kaya ang panawagan nga natin sa taong bayan na makiisa sa sa rally na ito tomorrow sa iba't ibang bahagi ng mundo, I hope ito ay makakapagpukaw sa damdamin ng Pilipino para patuloy na magmarcha at bisitahin si Bangag at i-eject sa Malacanang ng bonggang-bongga. So let's Erase. Yeah, Well, anyway, yan pong Maharlika, let's alas 5 ng umaga sa kanyang oras, nagsisimula pa po yan. Abangan niyo po siya pagka nasa 2 oras na nakaupo dito. Baka ma'am na, tamaan na tayo ng mga binabato niya. Jude, so yun lang maraming Jude. Salamat, Thank Jude, you. ha? At sana maengganyo mo yung mga mahal sa buhay at kaibigan na sumapi doon sa rally sa Isabela. O kundi naman, samahan mo kami dito bukas. Ha? Magkakasama-sama pa rin tayo. Lahat ng mga hindi makakadalo, dito po tayo dadalo sa internet. Okay? Maraming salamat. Thank you, Jude. Thank you. At mga chairman, meron tayong isang tatawagin na naman. Ito po ay galing sa Paris. Ha? Si Rizel Dumandan Terroche. Naku, pasensya ka na, Rizel. Di ko alam kung paano mag-pronounce ng French na family name. Paano ba yung French na family name yan? Ha? Terroche. Alam mo, Terroche. Okay. Magandang gabi sa'yo. Hapon po dito, ikain alas mo na lang 2. kami ng kuhol. Ikain mo kami ng kuhol dyan. Okay? Opo, escargot. Escargot. Oo. Escargot. Ano ba? Alas 2, 2:26 pa po dito ng hapon. Ay, nako. Pareho pala tayo na this oras. Pero ikaw ba, kung ikaw ay nasa Pilipinas, ikaw ba'y pupunta at iniingganyo mo bang mga mahal sa buhay mo na dumalo sa mga pagtitipon bukas? At bakit? Opo, nananawagan po ako araw-araw simula po nung Alice Go na paglilites sa Tuadcom, simula po doon talagang binabantayan ko na po kayo, tapos inuntulos po ako ng mga vlogger ng kapatid ko na nakikinig kay Banatero saka kay Madam Maharlika na hindi ko naman talaga siya kilala, pero simula nung mga nakakainis na pag-iimbestiga dyan sa Tuadcom is nakilala ko yung mga totoong nangyayari na sa Pilipinas na wala naman talagang, hindi ko alam kung paano nila ginawa, mga makakapal na mukha. Especially doon lang po ako focus sa ginawa niyo po, Attorney Harry, yung sa universal healthcare. Na ang ganda-ganda naman po talaga ng layunin niyo po nung pinasa ito ni former President Rodrigo Duterte nung Republic Act na 11223 po ba yun? Tama po ba, Attorney Harry? Opo. Ang layunin niyo po talaga is maganda kasi isa po ako nurse. So, ang layunin niyo po talaga dung law na yun is talagang i-enroll ang lahat ng Filipino citizen ng isang na i-expand yung National Health Insurance Program, na i-expand ng Philippine Health Insurance Corporation na lahat ay may free medical consultations and laboratory tests. Ang example ko lang po is yung dito po sa healthcare ng France, nanganak po ako last year dito, wala po akong binayarang maski piso. Libre po lahat, pwede ka pang pumili ng doktor. So yun po yung nakakainggit dito sa healthcare dito sa France. Kasi
kung kunyari, kung may special coverage talaga na hindi na cover dun sa healthcare nila, pwede kang palabasin, pero bibigyan ka nilang 1 taon, pababayarin ka. Hindi yung kagaya nung nangyari, for example na lang, nangyari dun sa friend ko na nasa Australia, pero yung nanay niya nasa PGH. Yung bill niya lang po is December lang, 500,000. Hindi siya pwedeng lumabas pag hindi nakabayad. So bakit? Nung pumasok daw yung nanay niya sa PGH, nakakalakad pa, pero nung paglabas, naka-wheelchair na. So nagbayad sila ng 500,000, pero hindi gumaling yung nanay nila. Tapos ngayon, hindi pa nila binigyan ng budget yung PhilHealth. Sinasabi nila walang problema. Si Sir President Bongbong Marcos pa wala lang talaga siyang pakialam sa nangyayari na sa Pilipinas, kasi parang markabahala na yung sa kanila Bahala na, kasi kung itatapon nyo kami this year, ang dami na naman namin nakurakot na pera. Sabi nga ni Madam Maharlika, pinanood ko kanina yung kay Attorney Vic nila, tsaka yung chikahan nila kanina ni Attorney Vic, tsaka si Madam Maharlika, na wala na silang pakialam, i-transfer nila yung money, where's ano ba yan, yung sa cryptocurrency. Yes, exactly. So, wala na, kabahala na itong mga to. Wala na silang pakialam kung lubog na sa utang yung Pilipinas, yung nagikahos na, tsaka yun nga, yung wala man lang, instead na bigyan ng free medical assistance, ang ganda ng layunin ng healthcare law nyo, Attorney Harry, pero wala talagang ginagawa ng Pilipinas. Walang ya lang talaga yung mga nagpapatakbo at walang ya talaga pati ang presidente ng Pilipinas na sila pa ang bumigo sa layunin ng batas. Batas na nga, nilabag pa. Batas na nga na talagang bibigay ng kalusugan sa mga mahihirap na sana wala nang mamamatay dahil sa kahirapan. Linabag pa ang batas na nakakita. At hindi natin pwede sabihin na wala tayong sapat na pondo dahil may pondo. Ibinalik pa nga sa gobyerno ng pondo at ngayon tinanggal pa ang subsidy dahil marami na raw pera ang PhilHealth. And yet, tignan mo yan yung kaibigan mo, PGH na nga ang pinasukan ng ospital, nagbayad pa ng 500,000 samantalang ang layunin natin, zero billing talaga. Totoo po. At saka, yun nga, legit po ito, kahit na itanungin niyo po, i-verify niyo po sa kanila na kakalabas lang po nung before December 26. Tapos, yun nga, imbis na palabas na nakaayos na yung kalagayan, naka-wheelchair na siya palabas. I mean, that's totally unacceptable na sa panahon ngayon. Kaya lahat ng mga kamag-anak ko, lahat ng mga Pilipino na nakikinig, sana sumali po tayo kasi hindi man kami nandyan naman kami, tumutulong kami sa mga pangkapin nila ng konti, yung mga nagbablog dyan na live dun sa mga rally sa EDSA, yung mga every night nila, every Friday nila, nakakatulong naman tayo kahit konti kasi alam nga namang, yun lang naman din yung paraan para tumulong kami sa inyo, sa kanila, sa Pilipinas. Salamat po sa pagkakataong ito. Lizelle, no? Lizelle. Maraming salamat. Thank you, Lizelle. Professor Ana, Dalan mo kami ng palaka at saka ng call, ha? At, yes, bagyat. Mabuhay po kayo, pagpatuloy niyo po kayo yung mga ginagawa niyo, na dami pong nakikinig sa inyo at nadami kami natututunan sa inyo. Salamat po. Ingat po kayo lahat palate. Salamat. Thank you. Taba ng puso pag nakakarinig ka ng mga ganyang mga salita, no? Doon That's sa true. mga kabayan natin na talagang inalay na ang kanilang buhay, luha at pawis para sa kanilang mga buhay sa Pilipinas, no? Oo. Well, anyway, bago ka bumate, Maharlika, meron nag-aantay sa atin itong si Jeremy. Jeremy, handa ka na ba? Ayan, tawagin mo na si Jeremy bago magchikahan si Maharlika dahil nagme-makeup pa si Maharlika. 5 o'clock wake-up call, no? So, ayan muna natin ayos ang ating Maharlika. Jeremy, go ahead. Taga saan ka? At pupunta ka ba sa rally bukas? Hindi naman kaya, hihikayati mo ba ang iyong mga kaibigan, mahal sa buhay na pumunta sa rally at bakit? Hello po, magandang gabi po, Attorney Harry, Maharlika, and Ma'am Ana. Yes, I would like to be there tomorrow, kaya lang may pasok. So, online na lang ako tomorrow and I will definitely invite and encourage my friends and family to participate. Though we're not part of INC, we support the advocacy of this peace rally. Well, una, gusto ko po sanang ibahagi ng ilang saloobin tungkol sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Bilang isang normal na Pilipino, kumbaga,
is totally different from now. Lalo na nung yung mga nangyayari ngayon. Una po gusto ko po magsimula sa issue ng patuloy sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Dati po, kung ang mga katulad ko na sumisweldo ng around 30 to 40,000, ginturing ng malaking income ito during the time of PRRD. Pero ngayon kahit ganun pa rin ang sahod, kulang na. Marami sa atin nahihirapan at masakit po na hindi sapat ang kinikita natin para matustusan ang pangangailangan ng mga pamilya namin. So, pangalawa po, bilang isang tatay ng isang anak na may autism, sobrang hirap po sa amin ng kulang na suporta para sa mga magulang na may mga anak na may special needs. Ang mga therapy sessions at interventions na kailangan po ng mga anak namin. Sobrang mahal po ng therapy sessions during these days. Pero ang mas nakakalungkot po ay kakulangan sa awareness at tamang programa na makakatulong sa mga pamilya tulad namin. Minsan feeling po namin na nag-iisa na lang kami sa laban na ito. Kaya po sana ang mga programa at polisiya sa bansa ay magkaroon ng sapat na suporta para sa pamilya na may mga anak na may special needs at may mga autism. Gusto ko lang din po i-add dito that during the time of PRRD that I sent an email sa ating Malacanang and they were able to acknowledge the concern. Binigyan kami ng guidelines kung ano yung mga maaari namin gawin. And ngayon, nag-email po ako ulit just to check kung mayroon bang pamahalaang makikinig sa amin. And up until now, a year ago after I sent email, wala pa rin po ako nakukuha response. And syempre, lastly po, hindi po pwedeng palagpasin yung issue ng 2025 budget na naaprubahan na. Marami po sa atin ang nagulat dahil marami po sa mga pondo para sa mga programang na makikinabang ang mga ordinaryong tao ay binawasan, lalo na sa health sector and yung education sector natin. At mga issue din po ng pagiging unconstitutional ng ilan sa mga inilaan na pondo. Sino po bang talo dito? Kami pa rin po, mga ordinaryong mamamayan. Minsan nga po, dati, isa lang po ang trabaho ko. Ngayon, I work 3 jobs, 7 days a week, 16 hours a day. Para lang po matustusan yung kailangan ng anak ko na nagte-therapy. And mabigay yung dapat na interventions para sa kanya, mga gamot din. And yun nga, kaya nga po napakahalaga na pagtutulungan natin sa darating na peace rally na hindi lang po ito tungkol sa issue mga nasabi ko or may it not be the impeachment against our VP, but also siguro pangkalahatan na rin po sana na marinig yung mga problema ng mga Pilipino kasi during this administration, we felt unheard and to be honest, sumuporta ako during the campaign but unfortunately, medyo parang sobrang na-disappoint kami in this kalahati na po yata ito ng term if hindi po ako nagkakamali. So sana po magkaisa po yung mga Pilipino sa isang mas makatarungan at mas maunlad na Pilipinas. Yun po, maraming salamat po. Jeremy, alam ko may atubili ka magpakita. No? Pwede ba magpakita ka miski sandali? Kasi alam mo yung pagdinig ko sa'yo, ikaw ang karapat dapat talagang maging congressman o senador. Sa totoo lang. Yeah. Yan ang tunay na Yes. karapatang maging kongresista o senador. Mabuhay ka, Jeremy. Mabuhay ka, Jeremy. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!